experience the beauty and the wonder of this world. Ingana ang pagbati sa usa ka ginikanan. And believe me, if that's my interest toward my daughter Tam, believe me, God has the same interest and more interest, good interest in favor of you, because according to Romans 8:17, all of us here on this planet Earth are children of the living God. Anak ta niya. Kung ako gano'n na for the betterment of my daughter, you know what? How much more ang Ginoo, mas buutan pa ng idsil. My question to all of your parents, are you loving really your children? Are you respecting them? Are you exerting efforts rather, just to give them a better life? Naa ba na sa atong agenda everyday ang unsay para sa inyong mga anak? Ang unsay para kanila nga maayo? Nakakita ko mga ginikanan also in our society. Nga makita nato nga mga selfish, in other word, ngano, kabalo mo nagtuon man sa tao basic principles sa balaod sa yuta. And you know what? It is punishable according to the law. Nga na mga ginikanan, nga ilang mga anak, patrabahoon niya, kubrahon nila ang sweldos ginikanan, although minor de edad. Ang bata nga mo trabaho, aron mo survive, wa na say kaso. Can you understand this? According to the law. Kasi magbuot na mo trabaho na minor de edad, aron mabuhi na. Anyone in our society who is foolish, nga iyan ang ipabilanggo kay nagtrabaho just to survive, wala tingali. Pero kabalo mo, parents are accountable kung ang ilang mga kabataan patrabaho nila unya minor de edad, in replacement of them supposed to be nga instead sila mo trabaho, ang anak mo gipatrabaho unya kubrahon ang sweldos mga kabataan. That's another thing. That is a violation sa katungod sa inyong mga anak. Pero inyong mga anak manarbaho, manikay-sikay, mukayod, muhimog diskarte just to survive, just to finish their studies, like what I did when I was young. Young pamanggapong ko ron, pero what I mean is when I studied, you know what? High school, college, very independent ko. I strive hard. Kay mao man dapat sa mga kabataan nga gustong makakita og mahayag nga kapalaran, mo diskarte tamas ginawa. Ang ako balang kamong mga gidikanan, how good you are, how good are you toward your children? Unsa mo kabuutan nga pagkaginikanan? Ako usara may gihatag sa Ginoo na kong anak, og daghan unta, dawato na ko. Mas malipay ko, para mo sanay ang lahi na mo. Tungod kay isip usa ka mahan, kalipay nako nga makita nga akong anak, excellent sa tanan niyang gibuhat, nasa mga achievements, not necessarily nga dagko, kundi ginagmay. Ang importante nakita nako ang iyang efforts o pagpaningkamot under our guidance. Ingana nga akong pagtanaw sa kong anak. Ang ako rang pangutana, do we have the same interest toward our children? Do we have the same agenda para ang atong mga anak magmalipayon, maplastar before ta mamatay ning kalibutana? Ingana bang inyong una-una? Ingana bang inyong panglantaw sa inyong mga anak? When talking about this, because the mother of James and John approached Jesus Christ. She confronted Jesus Christ unto Jesus Christ. Magtutudlo, Rabbi, Master, pwede ba? As the mother of these two disciples that you are taking from me, kay gikuha man ni Kristo mga anak aning babae. Siyempre, ang inahan na ni Guro sad, kaya mo magigipagbatis inahan, maniguro magig ka. Konsepte ba ni mong anak? Okay bang kahimtas imong anak? Malipay ba ni mong anak? Niya,
makabaton bagyog nindot nga kapalaran ng imong anak, mao gani i-look outs ginikanan. Mao nang para nako, you know what? Kung ako pa'y inahan aning James and John's, you know what? The same efforts. Maura gihapon ang akong himuon. And I know you can relate to what I'm speaking right now. Kung inyo pananak si Juan o si John, or James, Santiago o si Juan, kung inyo paning anak, kabalo ko, the same ang inyong himuon. Muangyo gipon mong Kristo. Na please in town. At imana in town ng akong mga anak. Mao ginay ihangyo nimo, mo ni gihangyo sa inahan. Ha? Mura bag usa ka tawo ba nga nanamilit kahimat yun siya. 7 iyang anak na bag-ong na tao. Niya ang bag-ong na tao bata pa, ang dagway kay di man gyud maayo og dagway. Apiki ba? Mao to ang amahan, hapit na siya mamatay, gipatawag ang iyang tanang anak ug asawa. Nya namilit siya. Yung saday ati man na ba gini imong mga anak ka, kini atong mga anak. Nya sulti ko day kun si tinuod. Namilit na gud siya. Nya kini kung manamilit na kahimat yun ka na may prinsipyo makaraan nga di gyud dapat limdan. Ingon tong himatyon nga amahan, day tug-ani kus tinuod. Kaning katapusang anak bidya manig dagway. Ako ni dili nya kining unom pulos man maanyag o pulos man mga gwapo. Nya kining himatyon nga dili man gyud kuno pamakakan ingog asawa dong himatyon na magyud kadong tug-an na kus tinuod. Nga sa 7 na to ka anak kinirang ikapito mo'y imo kaning unom dili. O gito ni tabo. I'm just kidding. Kabalo mo mother people kun panitan himatyon ta ato ginang itugo ng atong mga anak sa mga tao nga nagtuotang makaatiman, nagtuotang ang atong anak mapangga, matarong ang iyang kinabuhi. Usay bitaw, we said that jokingly sa pipila nato ka mga suod sa atong kinabuhi na og mamatay ming alma si tiya among ibilin. Maura gini among mga jokes kay simbako niya pod. Ingana mi ka advance ba? At least among anak sigurado na makabangon siya siyang kagulingong mga tiil. Mao nang ang point nako, kung ikaw pa ang inahan ni Juan ug ni Santiago, mao gyud po na imong himuon aning sitwasyon sa ebanghelyo. I know the same efforts, the same interest, the same question, the same request will be addressed to Jesus Christ. Kung ikaw pang inahan aning duha ka disipulo, mao gyud imong himuon. Di kay pasagdan ra nimo. Moadto gikan Kristo, Kristo. Ga-efforts maning akong duha ka anak. Nya gibiyaan ba iyang ginikanan, maigsuon. Ilang kinabuhi gihalad tungod sa gingarian, samahan. Misunod sila nimo. Pwede ba ang akong anak siguro ayon tao ni nga maoki ilang future? Malangit taw ni akong anak ang usa sa wala o sa tuo? Pwede ba? Now, if you are Jesus Christ, nasuko ka ani? Kung ikaw pa si Kristo, masuko ka og ingnon ka nga atimana in taw ning akong anak Jesus Christ. Kay bawo gutong ginikanan nga torturo ni silatanan, mga matay ni. Mo ning naniguro ang inahan kung unsa gikapalaran sa ilang mga anak. Mao nang ilang gihangyo si Kristo unya og ikaw si Kristo masuko di ka. Dili. Waitan, some people mingon sila idsel atimana in taw ning among anak ka. Di ko masuko. Kay mao man himuon sa usa ka tinuod nga ginikanan maniguro sa kapalaran sa ilang mga anak. Mao nang kining inahan buotan ni. Nakader siya og duol ni Kristo. Nakader siya gangyo ni Kristo. Aron ang iyang mga anak mapaboran. Si Kristo got angry? No, wala. Kundili ningon si Kristo ngadto
inahan, babay, makainom ba sila sa kupa sa akong pagantos? Jesus challenged James and John, and not only these two disciples, but also their companions, kung kaya ba nila nga moinom sa kupa sa kasakitan, according to Matthew 26, kupas pagantos ng si Kristo, kuhaan ni Amahan, kining kupas pagantos, but not my will be done, but your will be done. Meaning, si Kristo, pwedeng muluwas, kay siya man ang manuluwas, the way, the truth, and life, John 14:6. Pero, what Jesus emphasized in front of this woman, gusto ni Kristo that these two disciples, James and John and the rest of the disciples, will prove their loyalty, faithfulness to Him. How? In what way? And this is the paradigm of our faithfulness and loyalty. In the midst of our trials, Santiago 1:12, each one of us will go to what we call test of life, individual of us. No one is exempted. And even Peter said, 1 Peter 2:4-12, rather, 1 Peter 4:12, mingon si Pedro, bulahan ka, kung nagantos ka, kaya nakaambit ka sa kasakit ni Jesus Christ. Unya anha ka maila, like Siractris, Wisdom chapter 3, nga ang bulawan muagi sa kalayo, aron masukod ang purity, ang authenticity sa bulawan, inga na ang tao. Kinanglan muagi ka, mu-undergo ka sa gitawag og test of life, trials, sufferings, different persecutions, different frustrations, failures on this planet Earth, because God allows it. For what ground? For what reason? Simple reason. To test you, how faithful and loyal you are. And that's what we call Jesus Christ in our gospel, nga chalice, kalis, kupa. Kupa means sufferings. Kupa, siyang pagantos. His coming passion, kung ang iyang mga tinunan are willing to die with Him, to die for God's honor and glory, to continue. And you know what? This is what I analyze. The reason of Jesus Christ, why He said about His coming passion, bitayon, patyon, ilansang, not to threaten His disciples, but to test His disciples if ever kining mga disipulo were willing to continue, were willing to die for Him, to die with Him in proclaiming the gospel. Mo ni ang giingon ni Kristo ngadto sa inahan, ikaw babay, kini mo mga anak, anda magini mo inom sa kupang akong imnan, meaning anda magini magpasakit. You know what this gospel encourages is one of us to accept, to embrace all the sufferings that we have day by day. This gospel reminds is one of us about the challenge of Jesus Christ to all of us, kung anda mata mo inom sa kupang nga iyang giimnan. Meaning anda mata mugambol, muhatag sa itong kaugalingon para kaniya, para sa iyang katauhan, to do the right things day by day of our journey. The challenge of Jesus Christ, if you can drink also His cup of sufferings. Meaning, sakto na yun sa Mark 8:34, if you want to follow me, forget yourself, carry your cross. Meaning, this gospel encourages us to what? To persevere in the midst of adversities, to persevere in the midst of trials. Why? Simple. Anha ka maila, kung tinuod ba kang iyang disipulo, kung tinuod ba kang iyang tinunan, kung tinuod ba gid ka nga nituo sa iyaha. Kining kasakit, mga pagsulay, mga pagantos, mga problema, mga failures, mga downfalls, mga disappointments sa atong galamhan, mauni ang gigamit nga tools sa Ginoo pagsukod nimo, kung anda magig kang mo padayon or mailas Ginoo, that you will quit easily for experiencing such things sa imong kinabuhi. Meaning, maluwas ka kung willing ka nga mag-antos, magsakripisyo for doing the right things for God's honor and glory. Maunay iyang hagit sa iyang mga tinunan, maunay gihagit ni Kristo sa inahan nga miduol mihangyo ngadto kaniya.
Kabalo mo, I appreciate this woman for her courage to talk to Jesus Christ, not for herself, listen to me, but for the benefits of her two sons. This reminds each one of us nga kita unta sa diyang makiginabi tas labang makagagahom, not for our own selves, but for others. Dili para sa tong kaugalingon, kundi para sa uban. Ang aton tang iampo, dili lang ang unsay para nato, kundi ang unsay para sa uban. And this mother did it. Ang iyang gihangyo ngadto ni Kristo dili para kaniya, kundi para siyang duha ka mga anak. People, ang kaluwasan dili pwedeng pangayoon. Pilipos 2:12, ang kaluwasan trabahoon. I believe that salvation is a gift from our Almighty God. That's why Ephesians 2, according to other views, just believe and you are saved. That is not complete. Because Santiago 2:26, faith without action is dead. Ang pagtuo kung may buhat patay. Mao nang ingon si Agustino of Hippo, God has nothing to do with your salvation unless you will help yourself. Meaning, ang Ginoo, according to Agustino of Hippo, way mahimo sa tao, nga dili mo tabang siyang kaugalingon. Mao nang salvation cannot be asked. Ngayon ka, Lord, luwas ako, luwas na ka. Di ko matuwa na. Gustong ginog prueba nga karapat dapat ka sa iyang gingarian. And this gospel tells us, ngayon si Kristo iyang mga tinunan niya, willing mo inom skupa, mini magantos para malangit mo, para mahimo mong qualified to be with me in eternity. Meaning, kining kaluwasan din ni pwedeng pangayon, trabahoon. Mo nang ayaw kadlok, day by day, sa imong pagpundar sa imong kaluwasan. Ngano, this is what I believe. God records only the good things that you have done and never nga iyang gi-record ang imong mga mali, ang imong makasalanan. Dili nga na ang Dios kita sa simong sala, pero ang Ginoo dili mura og pulis nga gaihap sa imong sala. Dili nga nang Ginoo as far as I am concerned to what I am telling you about teolohiya sa Nietzsche's Ginoo. If anyone will say to you nga ang Ginoo gayap sa iyong sala, he is telling lies. Never, dili. What God counts, what God puts on record. You know what? Revelation 20:12, ang ato rang mga maayong gibuhat. Mo nang day by day, paghimog yung maayo, because that is recorded in the book of life. Day by day, atubanga ang imong problema, ayaw dagan. Kay mao ning akong na-learn sa kinabuhi, damor nga talawan kas problema, sugsugon ka. Sa una, pag may masakit sa membros sa pamilya, dali ko marato matarantar. Karon, yung Lord, let it be. Patay, buhi-buhi. Ingana ko kaisog karon sa una, sus, gamay lang, hilanat lang, labad lang ulo, sakit sa tiyan. Wa na. Tarantar ko dayon. Nya kabaw ko, makarilit mo na ako. Kainyo man ang agi. Agi na ko na. Ako rin ang gisirin nyo. Pag nakibati yung gamay sa kong lawas, wa na. Mag-stress na ko, mafatig, mag-negative na, mag-overthink na, that there is something wrong in my body. Ingko Lord, patay, buhi-buhi. Kabaw mo, praktisan ninyo nga ingana mo kaisog in facing all the trials, sufferings, the cups of what he called persecutions, cups of pains, adversities, nga maigit challenge ni Kristo yang giing ng babay. Unya, imong mga anak, makainom aning kupa. And I know, Jesus wants to tell us again also like that. Ikaw, kaya ni miinom niyang kupa. Meaning, andam ka magpasakit. Andam ka magpasan sa imong krus. Andam ka nga magantos to do the right things, to follow me, to serve me, to glorify me. That's the question of God. That is challenge for you right now. Then, what is your answer? People, ayaw ka hadlok. Ono City, 2 Timothy, ingon si Pablo, espiritu lamang sa kaiso, gihatag sa Ginoo sa imuha. Dili espiritu sa katalaw. Mao ning akong learning sa kinabuhi. Damor kang talawan sa problema, sakit, kasakit, pagsulay, sugsugon ka sa dagan sa imong kapalaran. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me.
I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus a really provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga kamo mga ginikanan, isip usa ako ka amahan, di ko inahana, isip usa ka amahan. Ang kayuhan ng tas mga anak, may itong lantawon pirmi, dili ang atong kaugalingong kaayuhan. Ako magampo nga kun mohangyo gali ka sa Ginoong pabor, dili para nimo, like the mother of our gospel, para sa iyang mga anak, para sa uban. Nya ako magampo nga ang hagit ni Kristo ang andam baka mo inom siyang kupas kasakit. Moing kag, oo, can you see it? Yes, Lord. Yes, Lord. See it? Yes, Lord. I am willing to drink your cup of sufferings, adversities, trials. Ingnang Ginoo ba? Kay pag moyon ka na ang Ginoo malipay magtan-aw nimo siya. Wow, kining akong anak isog. Ayo kadlok. Kay ang yawa mo gara sa tao, ngayang tan-aw haddukan og talawan sa matag hagit sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. As I declare healing, miracles, blessings, surprises, prosperity, favors, abundance to come down to each one of us. In Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pangaliya sa langit nung inahan, Mama Maria. Sa saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been farthest to it. God loves you.